Kasi bukal doon sa amin, nagbigay na sa amin ng timbangan, nagbigay na ng sundalo sa amin ng timbangan. Sinira pa rin ng mga Tagalog na sila nagatimbang. Magandang araw po. Ngayon po ay nakarating na rin kami dito sa komunidad ng mga kapatid naming tribong Bangon para pakinggan ang kanilang mga hinaing at talakayin kung naman ang mga isyo para mabigyan din ng agarang solusyon. Kasama pa rin po natin ang ating kagalang-galang IPMR board member, Lagtong Pasag. Ito yung mga nagpunta kami dito para papag-usapan natin tungkol sa mga malimos. Sabihin ko muna ulitin ko lang kay Bukal Lagtong na ano. Una yung pangailangan na po ng mga taga-Ginyang, taga sa amin. Kasi marami pa kami doon sa Ginyang, baka doon sa pahulo ng Ginyang mula sa buka ng Ginyang pataas. Pag 1,000 tao, may 1,000 pang tao doon sa papahulo na yun. Yun ang hindi pa naabutan ng tulong ng gobyerno sa totoo lamang dahil nga sa pamamalimos din nila. Kaya sila ay gumawa ng paraan para maka-ano din. Ang unang, para daw hindi naman sabihin na maitigil na yung pamamalimos nila, kundi mababawasan ang mga namamalimos. Ito yung pangunahin ng pangailangan, dapat daw taasan ng presyo ng kalakal o ayusin ang timbangan para yung regal na timbang. Kaya lang doon ang pag-usapan doon, kasama na ng mga Tagalog, yung mga timbangan, isang pag-uusap pa rin doon. Siguro sa tingin ko, kasi sila may timbangan, may ano. Sa amin wala problema, kaya lang kausapin din po ninyo yung mga Tagalog na may timbangan. Sila ang gumagawa kasi bukal doon sa amin, nagbigay na sa amin ng timbangan, nagbigay na ng sundalo sa amin ng timbangan. Sinira pa rin ng mga Tagalog na sila nagatimbang para hindi gamitin yung tamang sa Ginyang, yung sa amin sa Ginyang. Kasi mas maganda, mainam na kausapin din po. Pagpasa po ng resolution yung tribo or barangay tribo nyo na yung gagamitin na timbangan sa mga kalakal ay yung timbangan ng bayan na tinatawag. Yun nga po yun, isa siyang timbangan na malaki na nakalibrated sa katama. Yun, kailangan may resolution para hindi na, kahit sirain nila yun, hindi magagamit yung timbangan nila na ano. So, mapapwersa na sila na wag sirain nyo kasi wala silang gagamitin. So, pwede po kayo na magkasundo, pumayag din kayo, panindigan ninyo mayroong resolution ng ano na kailangan lahat ng mga transaksyon sa pangangalakal ang gagamitin ninyo yung timbangan ng bayan. Kasi sa palengke po talaga, kahit sa Manila, meron po talaga mga tinatawag na timbangan ng bayan, yung PTI mismo po yung nag-ano nun. So yun talaga yung ginagamit para tignan kung tama po yung ano. So kung kayo, ganun yung ginagawa nila, iniisahan po kayo, huwag kayo pumayag. Ang gawin natin, magpasa kayo ng resolusyon sa bawat kalakal or ano, kailangan etong timbangan na to ang gagamitin. Yung sa timbangan talaga, dapat kausapin din ng barangay dahil yung mga taga-barangay din ng Hagan na may timbangan din doon sa amin nagagamit. Dapat po ay kakausapin din po sa barangay. Kung sa amin, pabor sa amin yung magandang timbangan, pero sa kanila, gusto din nila may hatak din yung timbangan, sisira nila yung magandang timbangan. Dagdag pa doon, bukod doon, tapusin ko muna, maraming kailangan doon. Parang 6 yun. Sunod doon, yung tulay na Hangil Bridge, parang yan sa Kwan. Yun nga, kakamustahin ko din, mabuti na dito si Bukal. Yun din, isa na din yun. Yun daw, dapat daw tulungan nyo kami, mapalagyan na tulay na Hangil Bridge na ganyan. Saan yan? Doon sa Ginyang, doon sa amin, para diretso pagtawid namin sa papunta doon sa kabilang ilog. Kasi dito kami sa kabilang ilog, bago kami mapunta dito sa baba, tatawid pa kami ng ilog, parang yung bayang din. Tapos, yung pananim pala, na katulad ng mga lansunis, rambutan, niyog, yun ang kailangan din. Tapos, yung magkakaroon ng bahay sa bayan ng Bungabong, yung Bagsakan Center, parang ganun yun, ibig sabihin. Kaya nasagot na rin ni Sir yung kan. Oo. Tapos yung tulong ng gobyerno, kung sila ay gustong tulungan yung mga sa namamalimos para mabawasan ng mga namamalimos, huwag nang idaan sa ibang sityo. Tutukan ninyo doon sa ipatawag kung sino yung mga namamalimos dahil may mga sityo rin din yun.
ipatawag doon, bumaba kayo at kung sino yung mga leader na yun, may tulong para sa inyo. Dapat ganun po ang gusto nila mangyari. So, Sino mo kasabi diyan? Sinong leader? Ikaw? Oo. Di, pag doon party doon sa amin, siguro pwede na rin niyo akong paabutan dahil ako na rin ang mga paabot doon sa kanila dahil pero mas maganda kausapin din niyo pati yung ibang security din niyo. Tapos maisali doon sa programa ng purpose katulad ng programa ng gobyerno katulad ng purpose. Yun. Kasi yun ang mga karanasan ko rin, dati namamasko kami. Ay simula nung nagka-purpose kami, tumigil na rin kami ng pamamasko. Kasi malaking katulungan din talaga nung una. Hindi kami nagpaaral ng mga anak namin dahil baliwala sa amin. Pero nung may purpose, may proseso yan. Dapat magpaaral ng anak, mag-attend ng meeting. Parang ganun baga. Kaya naniwala tao doon sa natuwa na nagkakaroon din ng programa ng gobyerno. Yun ang gustong mangyari. Ang ganun po yun. Balikan ko po yung sa panapapasama sa Fortis. Opo. Pwede pong pakilista po ng pamilya. Pagayo. Kung ilan pa po sila para maisulat po ng ating pamahalaan, director ng DSWD. Opo. Kung Kasi- sino-sino pa po yun, ano? Ma'am, ito na kasi ako ay filmer nila. Tapos itong mga leader ko. Ang aming pinag-usapan dito, hindi pwede ako gagawa ng makasariling paggawa ng resolusyon. Sa ating sangguniang bayan, kung hindi dapat magmula sa pamayanan. Kaya tagal ko na hinihintay. Yung mga gayon na alimbawa, gaya ng mapasama sa purpose, dapat may resolusyon na. Ay, po. Ang aming tribo. Saan po? Oh, tapos idadaan sa akin at iakyat ko sa kay Mayor. Ganun, yan ang yan ang proseso. Kaya nahirapan din Araw ako. po tayo ngayon ay Debes. Bukas ay Biyernes. Ilang araw nyo magagawa yun? Yung sinasabi para Sige. Yan ay para pa nagka yung assignment ng mga city leader. Sino mo siya magsulat? Mayroon din may marunong din. May marunong sila. Siya nga bilang ito niya. Yun. Marunong nagsulat nga mga tayo ba hanapot na mahal. Marunong. At teka yung sir, sa yung sinasabi mo kanina pag-iipon ng pwede nating mga pamigay kung sakali hindi natin magpasa sa kanila. Ito ang ating pinag-usapan, hindi lamang Bungabong, halos lahat ng munisipyo pwede kayo magsusulisit doon para sa pamaskuhan. Kasama ang Manila Gawin natin, Manila. Yun, mga Sir Lagtong, magdo-donation drive na lang ang imbis na sila yung mamasko, tayo ang magbibigay sa kanila. Tapos yung siguro magiging usapan po natin doon pag kayo ay nakita, nahuli na mamalimos, hindi kayo mapapasama. So maganda rin po na pang-ano natin yun sa mga kasamahan ninyo para iwasan nila yung mamalimos. Kasi kung sakali mamalimos sila at mailista sila, hindi sila mabibigyan. No? So, Tapos mapicturan. Yung sinabi niya, mapipicturan. Alam na natin na ito na ang binibigyan natin mga katutubo na talagang lumalabas. Tapos pagdating ng oras na namigay na tayo, halimbawa, lumusong pa, namamalimos pa, tapos napicturan na huli dun sa baba, yan daw ay sa susunod hindi kasama. Sa biyaya. Kung may biyaya. Takot din iba natin maiwasan. Tama. Hindi Pero bago kami mag-uulo sa bayan yun, tatanungin din namin yung karamihan kung pero si Ulbun na basta maisali lang sa purpose, mababawasan ng mga namamalimos. Ganito, salamat sa inyong leader, si Ato Ininig. Magsalita siguro ako, no? Sige po. Salamat sa inyong pag-imbita kahit hindi pero formal. Nung sinabi niya kahapon na may meeting dito, ang totoo ngayon sana kami ay utiging ng Victoria doon sa bagong IPMR.
Bukal, excuse mo na. Ay, kaso lang, ang nangyari, hindi daw na-organize ng IPMR, kaya sabi sa Lunes na lang. Kaya pinili ko magpunta dito. Galing ako sa Kwan, sa Rojas, sa seminar din sa MBC. Parang walang bangon. Kasi yung chairman nandun, si Sherman Oinan, pag nag-usapan din, ano yung mga planong pangnegosyo ninyo sa tribo ng Bangon. Tuloy lang. Ang ganito, yung usaping pamasko, ako ay talagang problema ng Kwan, ng Kalapan. Ng City Kalapan. Oh, CSWD ng Kalapan, pinamalayan palagi ang tawag. Ang kanilang reklamo para din sa inyong kalaman, hindi yung bawal na bawal ang pamamasko. Para lang din ninyo, ang reklamo ng mga nagtitinda doon, lalo mga may tindahan daw, nagaharang na ang iyong mga kwan, ang ating kasamahan. Nagaharang na doon sa namimili, hindi na makabili ang mamimili, hinarangan na pag hindi na magbigay, parang gumagamit sila ng yung mga 5 mga bata, minsan may matanda pa, hindi na makabili. Doon nagagalit yung may-ari ng tindahan. Sabi nila, ay pag ganun ika, ay wala kaming kita niyan dahil sa pamasko, ay naabala na. So yun ang kanilang reklamo sa Kwan. Pangalawa, yung Kwan daw, yung mga namamasko doon, minsan ang mga pahingahan, hindi na makapahinga ang Kwan, yung waiting shed, yung mga Kwan. Doon na sila na Kwan. Mukhang nabawasan na yon. Nakita ko doon minsan 3 tricycle. Doon sa dulo doon sa Kwan. Pinuntahan ko. Sila siguro yung iba hindi nakilala sa akin, hindi nagaiwas. Pero yung nakilala sa akin, nako, sila hindi na mag-usap. Pero pag tinanong ko, mas kilala na ang ato ininig. Sabi ko, ako naman ay hindi magbawal sa inyo. Ako magtatanong lang sa inyo kung tagasan kayo, pero marami ang hindi magsabi kung tagasan. Pero pag sinabi ko, kayo bagay sakop ng ato ininig, ay magsabi, ala, sabi kami doon nga kay ato, sa Ginyang. Doon ko sila makilala. Ngayon ganito, salamat sa inyo mga mungkahi, pero sa tingin ko, isa lang yung sa nakikita nating solusyon. Pero ang inisip ko, salamat yung sa mungkahi, maging sintro na ang ating pamasko. Ibig sabihin, ang MSWD, ang PSWD galing Kalapan, galing Provincial Social Welfare, ang munisipyo, magtulong-tulong na kapag panahon ng Pasko, sila na ang magsabi kayo ay magbigay ng pamasko para sa mga bangon. So wala nang lalakad. So ang pamasko na ibig sabihin tugunan na. Ang isang inisip ko rin sana, dapat dito sa baba may gawin na kayo. Ang mga leader, pag panahon ng Pasko, Disyembre, baka pwede na may magkunad yan sa Hagan. Yung ating mga kasama na hindi kilala, tanongin na, saan kayo magpunta? Pag sinabing, hindi man actualistic, hindi naman talaga pagharang, tanongin lang kung saan magpunta. Kasi ang iba, may mga dalang kalakal, may mga dalang bilao, may mga dalang kuwan. Sila ay magtinda. Pag magtinda sa tingko, wala namang problema. Paliwanag na lang natin. Pero kung sila ay mamasko, siguro sabihin na lang ninyo na tayo ay may programa. Yung sabi ninyo, maghintay lang kayo, sana ganun may magpaliwanag. Sana may mga leader din kayong atasan na mag-schedule na lang kayo. Kasi hindi lang bansod eh. Hindi lang bungabong, may bansod, may gloria, may pinamalayan, may sukuro pa. Pag tinanong ko, galing din dito. May taga-saan kayo? Sabi niya, taga-Victoria. Pero kayo taga-saan talaga? Pero minsan mapilitan sila magsabi, kami taga-Hulo din ng Kwan, ng Bungabong, ng Binagaw. Sabi niya, taga-rito na may nagtrabaho lang doon, naghanap lang lupa ng Tagalog, nagtrabaho. Pero may mga ilan na nakabili na rin. Sa Morente, taga rin din, pero nakabili ng lupa. Kahit sa Sintamil, kayang bumili ng Kwan, ng lupa. Talagang kanila na. So, ibig sabihin, nang makakita siguro ng magandang pagkataon, siguro nahirapan pumunta sa Hulo na, nagbili na ng Kwan. May mga magaling din na leader, mga magaling. Nung kumita ng pera, may binintang lupa, binili na nila. So, wala na silang planong mag-akyat dun sa Kwan, sa Hulo. So, siguro yun, isa ding paraan. Tapos, kami nag-usap din sa Duli. Yung Duli kasi ngayon, nagbago na ang kailang programa. Sila ngayon, hindi na yung paglinis. Hindi yung Duli tupad. Hindi na yung magaling sa barangay, sa karsada. Kahit daw magtrabaho sa bukid, pwede na rin yung maglinis ng lupa, ng mga halamanan, pwede na rin. Baka ang inisip ko, mag-usapan lang natin siguro, baka pwede, pag panahon ng September,
Oktubre, Nobyembre, Disyembre, baka may mga ganun programa. Buuin natin sa, sir, magaling-galing naman kayo magsulat. I-conceptualize lang natin. Ito yung pangmadali ang kwan. Sa tingin ko ito yung pangmadali ang solusyon. Ano yung pangmatagalan? Sa tingin ko ang pangmatagalan siguro natin, paralin natin ang inyong mga anak. Kasi pag nakapag-aral na ang mga anak ninyo, sigurado ako, wala nang masyadong magpamasko. So yun, Sana nagkagalitan kami mag-asawa. Sabi ng asawa ko, pag magparal tayo ang atin anak yung tatlo, mag-alwa ng buhay. Lalo nagpairap na lang pala, sabi ng asawa ko. Sabi ko, sige lang, magparal lang. Oh. 2 taon na. Yan na, sige, tuloy lang. Nagingin ng pira yung 3 anak namin. yan. Sige lang. Yun ang pahirap na sabi mo. Oh, sige. Sabi ng Tapos, asawa ko, ganito sabi ko, ang alam po ninyo, ako mahilig din magtingin eh. Itong niyog nito, buhay na buhay pala sa inyo. Sana kayo magplano din. Bawat pamilya magtanim kahit 100 puno. Ang 100 punong niyog, siguro pag ginastusan mo, wala pang 50 milyan, baka malaki na yon. 7 taon, 10 taon alagaan, may buhat na. Magabunga na na. Pagka magbunga na, may kita na kayo. Malapad kami po ay may titulo na. Ang buwid at saka bangon mayroon ng titulo. Numero 127 ang ating titulo. O sigurado na ang ating lupa. Sigurado na wala ng kwan. Ang kailangan natin, paunlarin. Taniman natin ang taniman ng mga niyog, sabi yung lansones, rambutan. Yun ang kailangan natin. Ha? Huwag tayong umasa sa tulong ng gobyerno. Ang gobyerno nandiyan naman lagi talaga ang gobyerno. Pero hindi kaya ang totoo. Bawat isang katutubong mangyan, bigyan ng gobyerno, hindi kaya. Ay tayo lang kulang-kulang 100,000 sa buong Oriental. 90,000, 91 plus ang ating populasyon. Ngayon kung tulungan ng gobyerno yan, kahit lang tag 100, siguro mahirapan ang bawat isa. Pero kung tayo din magtrabaho, kung kayang magtrabaho, yung kailangan ng anak ang tulong sa school, baka pwedeng tulungan tayo ng gobyerno. Yun ang kailangan natin magsikap din. Ha? So yun lang siguro ang aking kwan. Sige, kwan. Paano yun yung, halimbawa yung pananim, kulang wala kami pananim. May niyog kami pero yung mga ibang pananim, wala pa kami. Ano kaya ba? Yun ang sasabi nyo, kailangan mag-request tayo sa agriculture, sa... Oo. Resolution din. Resolution din, yawin. O sa niyo, marami na kami, mga niyog na kayo. Kung kami ang mga patubuan, may wala sana kami doon. Iyon, iplano ninyo. Halimbawa, may tubuan na kayo nyog. Ang kailangan nyo lang, pag nagtrabaho kayo, counting alalay ng pagkain. Yung sasabing food for work, habang nagtatrabaho kayo, bigyan kayo ng pagkain. Pwede naman siguro sa tingko. Oo. Food for work. Yeah, sama yung English. Biyang na English. Noon nabuhid, panganon sa sigibulon. Ay ibig sabihin, pag hindi ka nagtrabaho, walang ibulon, wala kang food. Wala kang pagkain. Ibig sabihin, panganon para sa gibulon. Pwede natin kung yan, yawin. Pwede nang ikon mo yan, ipanukala mo. Suporta o alalay sa mga tribo ng Bangon habang nagtatrabaho.